Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes, weekend na po. Ito po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9. Ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At muli po, bumabati sa inyo. Ito si Among Jean, inyong kakwentuhan din sa araw na ito. Weekend na po at maganda ng panahon. Thank God, it's Friday na yes. naman. Yung mami ko natutuwa niyan kasi pwede na siyang magsampay. Yeah. Lumabas na ang haring araw at ang ating araw ngayon, Among Jean, ay napakaliwanag, napakaganda ng araw na ito. Opo. Magandang gising ko din kaninang umaga. Aba, talaga Siyempre. Naman. Di nag-aleluya kayo pag maganda yung gising. Para bang maski nasa gitna ka ng siyudad, no? Maski nakapaligid ka ng mga buildings. Pero pag gising mo sa umaga, parang gusto mong awitin yung Song of Creation. Aba, talaga naman. Yung Blessed are you, Lord. No? Blessed be the Creator. For you have created the birds. Maski walang birds, maski... May denas naman, konti. Denas, no? Konti. Mga inupit. Yeah, kasi pag Friday, weekend, tapos you look forward again to the day of the Lord, no? Dies Domini. Alam niyo po, yung Dies Domini, Day of the Lord, yan ang araw ng Panginoon. That is what we call Sunday. Kaya Dominica, the Day of the Lord. Aba, ayan na naman yung ating etymology. Yes. Ay, nakikinig si Father Ed niyan. Ed, good luck. Good luck. Latin na naman ito, nako. Isang araw, Among, di ba sabi natin, pag nag-episode tayo ng why Latin is still the universal language of the church, pumayag na si Among Ed, kayong dalawa daw po yung mag-host. Sure, bakit hindi, no? Naku. Full body, kumbaga sa ano yun, kumbaga sa karate, full body contact pa kung gusto niya. No? Combat talaga. Ay, nako. O, may nag-text kagad, si JD Welder. Sinishare niya sa atin yung kanyang weather forecast. Muran po ang 5 p.m. 5 p.m. pa talaga. 5 Ganun p.m. ka-precise yung prediction. Pag sure, hihintayin ko pag hindi umulan yan mamaya, JD, ay humanda ka. Ang forecast. Sana tama yung mga palakang kinukonsulta mo. Palaka talaga. Pero ngayong araw na to, napakaganda pa rin ng ating kwentuhan. Kahapon, Tita Shirley, lumabas na po kami sa funeraria. Kumustahin natin si Tita Shirley. Ano ba yung mga ilang milyon ba yung binilang o bilyon yung binilang kahapon? Expert daw kasi kayo sa kwentahan. Sabi ni Among Jean. Yung training lang yun, Mom. So ngayon, yung ating mga listeners, may mga sunod-sunod na questions eh. Kasi ano daw yung misa? Bakit sabi natin, yung misa di ba for centuries, iisa lang yan. Pero sabi nga ni Among Jean, medyo nag-iba lang ng style. Kumbaga yung kung tayo may essay, pareho yung content, na iba lang ng konti yung font. O na iba ng konti yung format. Tapos, yung mga susunod pong tanong, bakit daw sabi natin, misa, iisa ang misa, pero may iba-ibang pangalan, may Solemn High Mass, may Concelebrated Mass, may Pontifical Mass. Ano-ano yung ibang, bakit iba-iba yung pangalan? Misa din naman yan. Usually, yung mga descriptions yun ng misa, kung alin yung mga, tulad ng sinabi ko, yung mga descriptions, qualities, ano ba yung may isang misa na ganito ang ginagawa. Pero essentially, the celebration is always it's always the same, no? Isa ang misa. Yun lang, sa mga different circumstances, kailan to sineselebrate. Halimbawa, funeral mass, no?
Dahil may misang paglilibing, may nuptial mass, may misang pagkasal. Yung pong nag-iiba lang doon, tingnan yung balangkas no, nandun pa rin parati ang liturgy of the word and then the liturgy of the Eucharist. And all the rest ay iaangkop na lang yung mga sabihin natin, pardon the expression pa, no, ay pasingit, for lack of better words, yung pasingit yung para sa patay dahil it is a funeral mass, so magkakaroon ng ibang balangkas ng kaunti, no? Pero without touching yung essential of the liturgy of the word. At yung mga content siguro, yung sa liturgy of the word will be the reading, siyempre magbabago yan, i-apply mo dun sa mga nangyayari, no? Meron pa nga masses of reconciliation. Yung emphasis naman nun ay yung ang pangungumpisal, ang essence nun ay ang pakikipagbalikan loob. Pero kung sa mga nakikinig po, gusto ninyong malaman talaga yung paano nagsimula ang ating pagmimisa, you read the Acts of the Apostles. Andyan po yung pasimula ng description kung paano nagkaroon ng pagtitipon-tipon ng Panginoon. When they were remembering, no? When they were in memoria of what happened sa ating Panginoong Jesus in His last supper and in the Mount of Calvary. They go back, no? Kaya nga ang misa po is a memorial, no? Panalala o pag-aalaala, because we follow yung sinabi ng Panginoon, you do this in memory of me. So, mula noon, ang ating simbahan, the first church at that time, the community of disciples, they started gathering together to remember. And then they indeed remembered, no? They indeed remembered. At tatatandaan nila yung nangyari. Ayan, pumasok na yung pagsulat ng banal na kasulatan niya, no? And then they recalled His words. So, pinractice nila. Kaya yung unang misa is really a coming together of brethren, and then they celebrated yung ano bang ginawa ng Panginoon? Last Supper. So, kumain tayo. Parang in the form of eating, no? And then ano bang ginawa ng Panginoon noong nangyari pa din yon? Umawit siya. Because we remember, no, that was the celebration also of the Jews. Right. So umawit sila ng Hallel, ng mga Hallelujah, no, the songs of praise to God. Nakinig sila sa mga reflections, maybe they recall the words of scriptures. Kaya diyan po nag-develop and then kung basahin ninyo yung Acts of the Apostles, makikita ninyo ang tawag nila sa is the agape or the breaking of the bread. Opo, gamit pa natin yung term na yun. Oo, yun ang ginagamit nilang term noon, yung the gathering, and they acknowledge Him at the breaking of the bread. Kaya mula noon, they break bread. Kaya pag siguro nung panahon ng mga Kristiyano, ngayon sasabihin natin, tara, simba tayo. O kaya yung iba, tara mong magmisa tamo. Noong panahon ng mga unang Kristiyano is, come, let us break bread together. Ganda pakinggan, no? Magtinapayan tayo, parang gano'n. Magtinapayan tayo. Maghati-hati tayo ng tinapay. Hanggang ngayon naman. And it was a simple gathering. Siyempre, part na yan. Kasi pag worship na, it becomes an art. Opo. It becomes magkakaroon na yan ng balangkas, no? Kasi lumalaki na yung community. Sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, kung may mga tanong pa kayo, maaari po kayong mag-text sa mga numbers namin. Text po kayo sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Kung nais po ninyong mag-post ng mga messages sa aming Facebook page, yan po ang Kwentuhang Katoliko page. I-like lang po ninyo at sali kayo sa aming kwentuhan. Habang kayo'y nagtitext o nagko-comment, may papatugtog po kaming magandang tugtugin. Actually, ito, Among Jean and Sister Shirley. Request ni Satch, kasi kahit wala daw siya dito, kailangan ito daw yung ating ipatugtog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Palinggo yan, ha? Pero feel niya ngayon. Feel niya ngayon, maski Friday. Opo. All days are Sige. days of the Lord. Sige.
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking umango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay. Siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Hanga-hanga sa aming mga mata. Gawain niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yes. Tayo'y magsaya at magalak. Feel na feel talaga ni Satchan ngayon, among Yan yung kanta nagsasasayaw ng mga- pa yan. Oo. And in fact, you can dance. Yung mga charismatic nga, may song sila. This is the day that the Lord has made. Right. Let us be glad and rejoice in it. Dominica. Mhm. Kaya the word Sunday or Domingo is taken from this. No? Dominica means the day of the Lord Dominus. No? Kaya yan ang isa ang tawag sa ating araw ng pagsamba, no? The day of the Lord. Kapag sinabi pag parating sinasabi, lalo sa Acts of the Apostles, they gathered on the day of the Lord, on the first day of the week. Kaya yun, Dominica.
Dominica. So sa tingin po ninyo, dapat tuwing nagsisimba tayo, ramdam na ramdam natin yon. Siyempre, no? Well, actually, every day can be a day of a day of the Lord, no? Depende dun sa pakahulugan mo. But if you are referring to the joyful day of worshiping and spending our time really of quality time of worship, prayer as a community for the Lord, it is Dominica. Okay. May tanong nga mo. Yes. Noon pong panahon, ang mga Spanish words are prevalently used in our Kapampangan dialect. May mga tinatawag na misa, kantada, at misa delmatica. Ano po ang katumbas nito sa atin mga misa ngayon? At bagamat hindi na ginagamit ang Latin sa atin misa, ano naman ang katumbas ng Beromia secula seculorum et cum spirituum? Salamat po. Okay. Isa-isahin natin. Yung pong misa cantada from the Spanish word cantar is cantada, sang. That is Sang Mass. So, misa cantada is the sang mass. O yung mga high masses po natin. Kasi noon, yung pag inawit mo ang misa, ibig sabihin, hindi lang yung may umaawit na koro, kung hindi mismo ang pare, kinakanta niya. These are nagagamit pa po ngayon. Hindi nyo ba napapansin kung minsan pag depende doon sa Marami pa naman po ako naririnig na parang nagmimisa nagchant. nagkakantada, chanting. That is the chanted mass. Yung misa dalmatica po ay noong kasi ang obispo nagsusuot ng dalmatica, very high, very solemn yun eh. Yung mga suot po kasi, remember yung dalmatic, yung dalmatic ang sinusuot ng mga subdeacons at mga deacons doon. Pero ang obispo sinusuot din ng dalmatic pag usually pag nagpo-pontificalia siya. Yung a very solemn high mass po na ginagawa pa din, pero hindi na nga lang nagsusuot ng dalmatic ngayon sa ating new rite in the 75. But if a bishop celebrates the mass using the 1962 missal, yung traditional Latin mass, andyan pa yung practice ng misa dalmatica. Meron pa nga yung Misa de Tres, no? Pero huwag muna nating halukayin yun at baka ano pa yung yun. Baka mamaya among pag ni-recite ninyong lahat kung ano yun yung naman mga pong misa. Peromnia secula seculorum, ito po yung common ending lang lahat ng mga presidential prayers. Ito yung we ask you this through Christ our Lord, who lives in it forever and ever. Yung Peromnia secula seculorum. All Chant naman forever. Sample. Yung tapos ginagawa yan yung kapag recited ang misa tapos half iaawit ng pare. 'Di ba sabi niya, 'di ba sa Kapampangan, no? O kaya bibirahan niya ng gagawin ng pare. Yung presidential prayers are done either in English or vernacular. Pero aawitin niya ngayon ng misa yung preface ng Latin. So, ang gagawin ng pare, re-recite niya yung prayer over the gifts, yung secret, no, na tinatawag. Sasabihin niya, Lord, accept these offerings that we bring to your altar. May they signify the earnest desire of our hearts to do your will and to do your will. We ask this through Christ our Lord. Sasagot yung tao, Amen. Hindi niya inawit kasi yung prayer. Gagawin niya ngayon para umpisa niya para sa prefasyo. Peromnia secula seculorum. Para bang ending na nung prayer, pero aawitin niya sa Latin. Sasagot na yung kasi preparation na yan. Doon na, Dominus vobiscum. Yung sagutan na sa preface. Parang buwelo niya yun eh. Okay. Yung et cum spiritu tua naman po, and with your spirit, or sagot na ng mga tao yan, at diba? kay kantimurin, or and with your spirit. Ayan. Talagang yung ating misa, napakayaman sa kasaysayan at napakaganda. Hindi, sure, totoo. Hindi imbento eh. Hindi. Yun laging sinasabi sa ating mga Katoliko, di ba? Kung ano-ano ay hindi po. Kung titingnan natin ang ating mahal na yung Biblia, nandun yung mga words. At nandun din yung mismong konteksto. Yung sabi nga ni Among, sa Acts of the Apostles pa lang, kita mo na. Nakikita yung liturgy of the Eucharist. Yes. Yung liturgy of the word,
kahit sa meron sa Old Testament. yes, eh. yes. Oo. Yes. Sa mga salmo pa lang. Yes, the assembly of God, parati yan eh. Maski naman ang mga propeta sa Old Testament, listen, the Lord speaks. Sabi yan. So makikinig na sila doon sa salita ng Diyos. Meron isang nag-text sa akin na EMDC at yung tinanong niya, paano daw ba talaga ang dapat gawin ng mga EMDC sa pagbibigay ng Holy Communion? Without preparing whether it is given on the tongue or whether it is given on the hand of the faithful, no? Ano ba ang stance dapat ng isang EMDC? I think naintindihan ko yung question niya. Alam niyo po, kung sa aming mga pare, if we look at the Mass, para sa inyong mga laity, the highest point, the nadir, or nadir ba yun? O nadir, or Spelling, N-A-D-I-R. N-A-D-I-R, no? Ang katalok-talok-tukang pinaka-importante sa inyong pagsimba ay ang inyong pagtanggap ng banal na komunyon. I think in simple catechism dahil yun ang endpoint mo no? Sa worshiping mo, because that is when you become physically, not only spiritually, but even physically united with Jesus by receiving Him in the form of bread, no? Kasi yung pagkain mo sa Kanya, ayun na ipagkikiisa. So, we look at that. Ang advice ko sa mga EMDC is, maski sa mga pare, no? Maski sa mga faithful, treat Holy Communion, when you distribute Holy Communion, always keep that in mind. Na ito yung pinaka-importante, ito yung pinaka-solemn moment ng isang nagsisimba. No? Solemn ang buong misa, but on that particular moment, ito yung napakahalaga sa isang Kristiyanong Katoliko na tanggapin sa kanyang katawan, ang katawan ni Kristo. So, give it to the person and receive the person also with dignity and with respect. Kasi po, kung minsan, kaya nga may mga dapat turuan din talaga yung mga EMDC. Yung sasabihin mo sa the body of Christ. I-presenta mo. Ang proper way po is, i-present mo ang body sa faithful. So, i-elevate mo. Ipakita mo sa kanya na, and in distinct words, the body of Christ. Katawan ng Kristo. And then, hintayin mong sumagot yung faithful, no? Amen. Pagkasagot ng amen, doon mo ibigay sa kanya. Either on the tongue or sa kamay. Ang iwasan po natin dito is we become mechanical sa pagdidistribute ng communion. Tawa ng Kristo. Tapos, hindi na binibigyan ng pagkakataong sumagot yung mga faithful. Kung minsan naman, dahil na rin dun sa kakulangan ng preparation, ako inaangat ko pa lang, hindi ko pa man kinukuha yung hosya, amen na kagad yung sumasagot. Sabi ko sa sandali lang kumpletuhin natin. Hindi yung, alam nyo, ito'y bunga kasi ng pagmamadali. Yung bang, bilisan nyo, ang dami nagko-common yun. What can you do? We are millions, no? So, accommodate mo yung pagtanggap. Hindi dahil marami, bilisan na ninyo. No? Kung minsan nga nangyayari pa, tapos na yung may nagko-communion pa, nagmamadali ng tapusin, isara yung celebration, which is not right. Kaya ito sinasabi ko sa mga EMDC pa na, make sure i-show nyo. Hindi ho yung sabay katawan ni Kristo, sabay pasubo. Give time to the faithful na ipahayag niya yung pananampalataya niya by giving the yes. Katawan ng Kristo. Parang ganito yun Ito'y katawan ni Kristo. Naniniwala ka ba? Opo. Amen. Kaya tapos susubo mo. Wag po kayong magmadali. One thing that I always say, never rush with Holy Communion. You organize well yourselves. Yung pakikinabang, no? Turuan din ninyo and then remind people. Ako din po, through this broadcast ngayon, I tell you, make sure you answer audibly sa minister. Yung problema, pag hindi ka sinabihan hindi mo narinig yung sinasabi ng EMDC, kalabitin po ninyo, sabihin nyo naman, this is my moment with Jesus. Help me have that moment. No, wag kayong tatamad-tamad.
Say it. Say it. And I will answer it. Ganon din naman ang challenge sa inyo ng minister. Hey, I'm giving him to you because I know you came here. But let me hear those words of faith. Amen. Oh, 'di ba? Heart on fire talaga si Amang Right. Jean. Pagdating sa ganon. Kasi that is a very important... Yung bang sa katedral, sabi, doon po ba dito sa kabila? No? Nagmamadali po. Sabi ko, no, we don't rush with things. Ay, daming nagko-communion. Bakit hindi ko let them come in their own pace. We will not tell people to hurry. Kaya pinapagalitan ko din kuminsan yung mga ushers namin sa katedral. Yung parang nagta-traffic doon. Dun. Sabi ko, no, let people take their pace. Huwag niyong madaliin yung mga tao. Give them their proper moment with the Lord. Amen. Amen. Yan yung homily for the day. May question din sa communion naman. Sa communion po ba, dapat po ba mag-bow before po mag-communion? Magbabow daw yun, magko-communion. Okay, yeah. Wala pong prescriptions na talaga. According always to local traditions and what are the acceptable practices. Look, if you approach po kami, and then you bow before, after saying amen, you bow, or before saying amen, you bow before, or yung iba nagge-genuflect, yung iba lumuluhod, we will give the communion to you. Pero wag lang ho kayong baka ano ba yung bagong sayaw ngayon? Yung twerky. Baka mag-twerky naman kayo wag naman. No? Baka mag-twerky kayo. Ay, mag-twerky. Pati. Ibig ko lang ho sabihin, yung make it just the modest way. Wag naman yung kalabisan para hindi magulo ang attention. No? Okay. In short, give the proper respect, Right. but do not be distracting. Distracting, yes. Okay. Okay. Follow up doon sa Latin mong. Isa pa po, tantum ergo na inaawit tuwing exposition ng Blessed Sacrament. Kami na lang mang pusas. Meron siyang sinulat, Senior C, sabi niya. Senior citizen. Nakakaalam. At least sa parokyo namin. But I am but mouthing the words kapag inaawit namin to. Hence, less understanding and appreciation. Thank you po. Okay, yeah. Yung Tantum Ergo po actually was a poetry and a song written by St. Thomas Aquinas. Yeah. Sa let us come before him. Maraming yung translation no? Before the Lord of the Eucharistic Lord. Yun po ang parati sa mga benedictions yan. Before giving of the benediction or the Eucharistic blessing. Eucharistic blessing. So, ang ibig po niyang sabihin, Sister Shirley, yung mga matatanda na lang daw yung marunong Senior C, sinulat niya, hindi ko alam. Marami naman pong medyo mas bata ng konti. Yes. Pero siguro kailangan lang ulit-ulitin. Kasi, oo nga, yung, ang ganda-ganda ng words niyan Humbly let us voice our homage for so great a sacrament. Let all former rites surrender to the Lord's Right. New Testament. Ano yan? 2 lines yan. Actually, May English yan. Yung Tantum Ergo are the 2 last stanzas of a longer prayer or a longer hymn called Pangelingua. Let my tongue sing out your praise. Santo Tomas din po yan, Yes, diba? of course. And the complete work was that is St. Thomas Aquinas. May kapampangan yun. Idalit ke. Idalit ke. Yan kaya. Ligaya ning Mengabus, misteryo ning Bie at dayang Yes. Bibuna. So, siguro isang beses pa-awit natin kay Among Joel at kay Satch. Yes. Yung mga magandang Latin yan. Yung mga Latin May nagpadalang joke amang. Ay. Nung date siya yan, yapin in kiss in communion. At ating 90 to 10 rule in king kiss. You go in 90% tapos itang amin in 10% ning makinabang. Pag 100% ka, may harassment tsaka nito. So, tingin ko si JD Welder yung nag-text niyan. Hey, JD don't speak from experience. Amo. Yung ating mga nakikinig ngayon, meron tayong birthday greeting para kay Marivic Amio, yung kapitbahay ko sa Santa Rita. Yes. At si ating Donna Tolentino, nakikinig din iyan ngayon. And of course, binabati po natin ang ating
ang ating kagalang-galang na Arsobispo si Apondong kasama ang kanyang staff. Staff, hindi yung tungkod dito, no? Yung Yung staff. bakulo. Baka yung bakulo. Hindi. Nakikinig po siya at nagla-lunch. Ay, kita mo. Kasama We sila are Father an Pep niyan. appetizer for the Archbishop's lunch. Sana matunawan. Good noon na pong among. And special mention also, greetings to May Ann Regala. Kasi hindi natin ginigring. Oo, yung kape ko, siya nagtitimpla yan pag nandun ako. Yung mga sales ladies daw po ng Kugat sa baba, nakikinig din sa atin yan araw-araw. Yep. Kaya kumusta sa kanilang lahat? Napag-usapan na rin lang natin yung communion, ano? I think isa din siguro sa dapat nating maging reminder sa ating mga tagapakinig, even to us ourselves, no? Worthy and fruitful reception of communion entails diligent preparation on the part of the receivers. Alam nyo kasi yung sa katedral, may, di ba yung mayroon tayong pamamaraan, row by row ang by row. pakikinabang. Nagkaroon ng impression yung iba, hindi naman marami, no? At saka nakarating sa akin yun, kala nila sapilitan yung communion. Kasi row by row, so nahihiya. No, sabi ko, hindi po. If you are only ready. Ngayon, kung maski row by row, directional lang yon, hindi naman ibig sabihin. Kung hindi po kayo naka-ready, and you know, hindi kayo pwedeng mag-communion, stay in your seats. Nobody's going to mind at all. No. Pero, ano yung preparation na dapat ng mga receivers ng Holy Communion? Our catechesis says, yung una, they should be free from all mortal sins. Ibig sabihin, kung pwede, mangumpisal muna. Yes. And then, they should be sorry for all venial sins and strive to overcome them. Yung, halimbawa, yung nananapingil ka, no, ng kapwa mo. Sampan, nananampal. Nanampal, oh. And then, they should participate fully, consciously, and actively in the Eucharist at which they receive. Ibig sabihin, magsimba ho kayo, hindi lang kayo mag-communion. Kasi, may mga pupunta lang doon, tabul. Ito na yung sagot doon sa among, pwede ho ba kaming malate? Hanggang anong part kami ng misa pwedeng malate? Hindi ko sinasagot yun kasi kapag sinagot mo, para mong tinolerate, sige, pwede kayong malate. Ang parati ko sinasabi, when you're late, you're late. But strive to attend the Mass from the beginning until the end. No? Yung iba nakarating, ay, may kinabang ko po. Bakit? Ay, communion na po nung dumating ako eh. Tapos, ano pa, susunod? Alaho, nakinabang na. The Eucharist po ay ang pag-attend ng ating Sunday obligation, hindi lang yung partial, no? Or, ano ba to? Parang breakdown. Or installment. Yung iba, Nanonood ng sine parang mo. nanonood ng sine. Right. Strive to be on time, actively participate from the beginning till the end. Nahuli po ako kasi dumating po ako medyo gospel, homily na. Ano ang gagawin ko? Di mag-attend ka sa susunod na misa. Then doon ka, nag-communion na po ako doon sa umpisa. Ang maganda doon, i-attend mo yung susunod na misa, then doon ka mag-communion dahil full na yung participation mo. No? Huwag yung communion tapos habol ka doon sa ikalawa tapos hindi mo rin matapos-tapos na naman yung susunod dahil nagmamadali ka. Well, it's not a wholesome way, no? At yung isa pang importanteng preparation, nakakalimutan ito. They should be fasting from foods and liquids for 1 hour before receiving. Ang Eucharistic fasting is still in vigor, no? Kaya po kaming mga pare, yung pong first mass namin sa umaga, we cannot even drink coffee. Kasi i-fast na namin yung first mass. Doon sa susunod na misa siguro, we will be allowed to have our breakfast na. No? Lalo na kung sunod-sunod. Ang misa mo, lalo kung diabetic ka, no? Ako, nakakayanan ko pa yung from 7 a.m. and then 8 a.m. mass. But if I want to eat, I wake up at 5 in the morning, then kain na muna ako ng kaunti. No? Kaya,
alalahanin po ninyo, no? There is still the Eucharistic fasting. 1 hour before you receive Holy Communion. Kaya kung minsan nagtataka ako dun sa mga nagsisimba, no? Lalabas ka dun, ngunguya-nguya ng may kumakain ng may taho dahil sa umaga, no? Tapos tinakakalkula ko, aabutan nito ng 1 oras tapos magko-communion. Meron kumakain ng pekyok. Ano ba 'yun? Yung fishball? Meron tutusok-tusok doon sa side kasi yung mga nagtitinda nandun doon sa side. Kung ano yung kinakain tapos makita mo sa communion, doon nakatayo silang diretso. May joke Kaya pag sabi mo, katawan ni Kristo, hindi makasagot ng amen kasi amoy pusit yung hininga, kakakain lang kasi. Sabi ko, ba't kasi kayo kumakain? May joke dyan, Among. Alam ko kung ano yung sagot. Kasi daw, kung mahabang mag-homily si Among, Naiinip. hindi, bago magsimula yung misa, may 1 oras na bago mag-communion. Ay, nako. Hindi pa rin One pwede. time nga nagmisa ako sa isang high school. Yan, alam niya mong Ed yan. Kasi siya nag-invite sa akin noon eh. Pag ganun ko doon sa communion, may puti doon sa dila niya. Tinabi lang niya doon sa side, may may chiclet. Ay, Sabi ko, oy, ilabas mo muna yan. didikit si Jesus. Hindi pwede. Paano ko sa mga moments na gano'n, no, you will be forced to tell the individual. Binulungan ko yung bata. Sabi, iluwa mo muna yan. Go there, wash your mouth, then come back sa isang susunod na linya. Then you receive communion. Nakakatuwa talaga yung mga experience ni Among Jean. Sabi nga, parang inaabangan po yata ng listeners natin yung mga kwento nyong ganyan, Among eh. Ay, ang dami yan. Si J.D. Welder isang araw, papapag-share natin. Mga bloopers sa tong ano-ano. Continue doon sa Latin Among. Saan po ginagamit ang kantang Litania Sanctorum? The Litany of the Saints. Saan misa? Sa Mass of Ordination pa. Oo. Pwede rin ang Mass of ano ba to? Yung pag-vigil Mass ng Easter. Kung mayroon kayong baptismal font, mayroong Litany of the Saints din yon. Di ba, Among, Vigil for All Souls kuminsan? And then, depende na din po dun sa liturgical acumen yun ng mga... Sa bagay. Kung if it is babagay, kung hindi naman against liturgical norms. Pero, yung talagang misang may mga Litany of the Saints, yan, ang pinaka-common po ang ordination. Any ordination, deacon, priest, or bishops. Talagang hinihingi yung tulong ng ating mga santo Yes. at santa. Okay. Susunod, Among, naku, mukhang mabibitin na naman tayo. Yung ating mga tanong kanina, yung misa, kantada, okay na tayo doon. Yung mga susunod, ano ang ibig sabihin daw po ng Solemn High Mass? Sa lengguwahe po ngayon na Solemn High Mass, maraming pwedeng pakahulugan yun eh. Ang Sundays are solemn masses, ang solemnity of Sundays. Para makasiguro ka po na yung High Mass, hindi na halos masyadong ginagamit yung term na High Mass, no? Meron sila tawag na Pontificalia, yung Pontifical Mass. Pontifical Mass is the one celebrated by the bishop. Hindi ba dapat episcopal lang? O yun yung tanong sa atin Pontifical. kahapon. Bakit daw wala naman si Santo Papa? Bakit daw Pontifical Mass? That is when the bishop acts, he performs the Eucharist in collegiality with the bishop, with the See of Rome. Yun nagkakaroon ng yun ang highest expression ng kanyang pagiging isang pastol sa diocese, no? When the bishop pontificates, lalo na pagsuot niya yung pallium niya. Okay. Yan, Ako, bishop, yan dong, hapon dong. Yung pag isusuot na ni Archbishop ang kanyang ang pallium, that is a sign of his communion with the Supreme Pontiff. Kaya pontifical, no? And then yung pontifical na yon, dahil ni-exercise niya yung kanyang highest office. He's lang para bang hindi naman siguro heresy ito sasabihin ko. Parang he's the pontiff of his diocese now. Pontiff, di ba naman, Among, yung Bridge. pinanggaling bridge builder. Tulay, yes. Tulay ng diocese. O bakit hindi? Yeah, pag nagpo-pontificate,
ang Pontifical Mass po is only celebrated by the bishop. Okay. May Pag nag-pontifical ako, mayalti ko. suspended ang faculties to say mass. May susunod po tayong mga tanong, pero pakikinggan muna natin itong magandang tugtugin, O Bayan ng Diyos. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at inagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magsayaw. Liwanag ng Diyos, nagpawi ng kadiliman. Pagmumuli at lungkot, huwag nang mag-alala. Puso nating aba, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Kung sarili niyang anak pinagkaisa niya, sa sisinghap-singhap na bayan nating makasarili. Makasalanan, huwag nang mag-alilangan, bang tayo'y kanyang sasamahan. Kailan may di tayo iiwan. Kailan may di tayo iiwan. O bayan ng Diyos, taas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at inagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. Bayan ng Diyos, ay masaya. Bayan ng huwag nang mag-alala. Puso nating aba, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Kailalim kay sigla. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Sabi ni Satch, dedicated daw yan sa aming mga kaparokya. Yeah, binabati ko si Sister Marlene. Nag-text siya ngayon. Aha. Sister Marlene, thank you and happy listening. Sister Chinchin. Sina Tita Chofi and Tatang Jo de Dios, nakikinig din po yan sa atin araw-araw. Right. At saka si MYMP. At nung isang araw daw, nagkataon, sina Kongbong Reyes. Yeah. At si Tatang Boy Orsua, nandun din, Right. nakikinig. Dami ng mga listeners na sa atin sa Santa Rita. Oo No? nga po. At sa mga kakwentuhan din natin doon sa parokya ng San Matias. Sa Arayat, meron din. At nung minsan, sa Apalit may nag-text. Aha. Nakikinig din daw sila. Sa Lubao, among yung mga fans daw ninyo doon. Yeah. Si Atsing Baby Baluyot, nandun. Nakikinig din yan. Pero hindi daw niya alam katikutin yung kanyang radyo nung isang araw. Nagmumumura, lalo na sa isang oras na daw siyang ikot ng ikot. Tapos makita daw na, ano bang hinahanap mo? FM, 91.9 FM. Oh, maka-AM kayo. Magyan mano ka dumurte. May akit yan. Kinukwento niyo pa yung... Kasi din naman nagkwento. And yung mga kaibigan at kakwentuhan natin sa
sa provincial jail. Opo. No? At yung mga kapatid natin sa sa palengke. Opo, ayan. Ito ay dami. bago at luma, no? Pero yung malimit sa atin yung lumang palengke, ang mga nakikinig. Talagang mga luma, mga sa kapitbahay. makaluma. Alam nilang pakinggan yung kapwa nila luma. No? Eto, may tanong from 0070 kung maari daw ikanta ang Diyos lamang sa Diyos lamang mapapanatag sa communion. Ay, sorry, hindi ko po dala yung lyrics ngayon, pero wag po kayong mag-alala, itatanong natin kay Among Joel. Palagay ko yung sa lyrics Sa pa lang. Diyos lamang Only, kasama yan eh. mapapanatag. I think so. Only in God my soul will rest in peace. Pero parang ano yun eh. It might be more proper for song pag funeral mass yan. So, para sigurado, tingnan po natin. Mamaya, hahanapin natin yung lyrics at i-discuss natin sa susunod na kantahan episode. Karen, may pahabol na Okay. konting information dito. Yung sa Pontifical Mass kanina, yung prescribed talaga ng ritual ngayon ng Pontifical Mass is, it includes 2 deacons and an assistant priest beside the customary ministers. So, kung ngayon po yan gagawin, Among, example, si Apong And then Dong, a bishop yung... surrounded by his clergy. Kaya usually itong mga pontifical masses na ganito are done, makikita mo yan pag ordination. Yan, complete kasi. No? Although the other, meron kung hindi mo makompleto kasi, kung minsan wala ka namang 2 deacon, isa lang. Okay? Kung ngayon, wala, isa lang yung deacon natin. isa lang ang deacon. Pero pag ordinations, and then Mass of the Holy Chrism, no? Sa Holy Thursday, no? O yung pag-meet ng ating mga kabuong kaparian. May nagtanong nga every Holy Thursday po ba kayo? Customary lang po yon, sabi ko. But the Mass of the Chrism, Holy Chrism, does not necessarily mean on Holy Thursday. Pwede siyang i-celebrate even at an earlier time, at least closer to the time of Easter. So, before Holy Week, pwede yan. Let's say, gawin mong Biyernes Dolores, no? Or the Friday before Holy Week. Holy Week. Kung Yeah. after Easter, Mang. No, it should be before. Kasi it runs contrast. Kasi alam mo naman yung pag Easter, we bless the new water, the new one. So, kailangan bago lahat yung ang significance of a new life. Yeah. Okay. So, hindi So, one naman... day posible na dito sa ating archdiocese, in fact sa mga ibang archdioceses, they celebrate ang Mass of the Holy Chrism sa ibang araw, not on Holy Thursday. Kasi nga naman, no, sa pag Holy Thursday, sa totoo lang, kasi we are starting the Triduum na, no? Opo. Pagka makikita mo yung mga pare, rushing na, nagmamadali. Tayo din sa cathedral, di ba? Doon pa lang, pagkatapos lang ng misa na yun, doon pa lang natin gagawin yung monumento. Yung monumento, no? The altar of repose. Kaya dahil nga may ihahanda mo na siya sa umaga para sa mga pare. So it might become a practical solution or later thing to do, yung ilagay sa ibang araw away from Holy Week. Can be Holy Monday, pwede rin, no? Pwede. Kung hindi naman, kung wala naman pong restrictions, di ba? So, yon yung ating kwentuhan. Parang, actually, marami pa tayong pag-uusapan, kaya lang mabibitin na naman tayo. Kaya yung ating mga listeners, sabi sa atin, pwede daw po bang ituloy yung mga kwentuhan natin ukol sa mga misa, yung iba't ibang uri ng misa. May children's mass pa. Kanina lang, sabi ni Tita Shirley. Kapag children's mass daw po ba kasi, ibig sabihin, dapat bata lang ba yung mga magbabasa? O yung mga mag-a-attend? Ay, magpadala ng, ewan ko kung matatawa tayo sa joke ni J.D. Welder. Nagpadala siya ng joke. Total daw, may nagsishare daw ng joke. Ito po Eucharistic joke. Alam niya, ita pong metong, migkamali yang memaldog keng offer. Dapat 20 pesos mo ing baldog na. Tapos nga baldog na 50 pesos. Nga bagot na. O na nga na niya, bawi, marine yung bawianay itang 15 bildog na. So, yung gawa na, may communion yung makatadwa ka, no?
para manos na kami. Ha 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 ha. JD, thank you. Para may pasulit yung bildog. Ay, nako. Okay. Nakakatuwa naman. Pero yun nga, Among. Yun na, last question na yun. Sa children's mass daw ba, dapat bata lang ba talaga? Yung magbabasa at yung mga, siguro, koro. Usually, children's mass at school. Itaas na natin yung question. Oh, Di ba sige, dapat din ang magmisa bata din? Hala. If that is the pakahulugan. Not necessarily, although it is a nice venue for children to be given the start, no, Rules. ng kanilang pagpapahayag. But of course, siyempre, children, pero yung conscient children, no? Pwede po. Pero hindi naman bata lang ang pwedeng magsimba. Although, ang priority is being given to children. Meron pong liturgical rite. Although, yung bagong translations ngayon, hindi na, yung bagong Roman Missal, hindi na inano yung mga children's mass. Wala na. Wala na. Parang, Hindi ewan ko ko kung nakita anong yung- status talaga. No? We have to ask our liturgists. Maganda yun eh. Alam mo yung mga children's mass, umaawit siya ng mga bata. Pati lahat ng responses. Kasi it is for children. Kaya yung, di ba, sa Santa Rita Yes, na, sa inaawit ng SRCS. mga bata. Pati Lahat yung The ng- Lord be with you. And I feel young when I celebrate with them. Na medyo napapasimangot lang ako noon pag sumasama yung mga nanay. Uupo pa dun sa may side ng altar. I remember that. Sabi ko, children's mass, ayaw nyo ba kayo mga matatanda? Doon muna kayo sa likod. Among Jean talaga. Ito, last question na talaga. May Latin Mass na po daw ba dito sa atin? Ano yung pagkakaiba nito sa ordinary Mass? I think Mabilis ang kwan po ninyo siguro yung traditional Latin Mass. Sa atin dito sa Pilipinas, meron na po. Sa Diocese ng Cubao, doon sa Holy Family Parish, na ang parish priest po doon si Father Jojo Cerudo. Diocese of Antipolo, I think meron na din. And then in the south, marami. At marami na rin po sa mga private chapels and convents. Sa Na Ateneo meron. Opo, yung traditional Latin Mass according to the 1962 Missal. Dito po din sa atin meron na, pero private pa lang ang pagse-celebrate ng mga pare. Hindi yung sila lang po, no, na nagsusubscribe, no. Pwede natin pag-usapan yan in the One of coming these days. days. Yung pag nag-Latin ba mang ngayon, tumatalikod pa rin yun pare? O the same lang siya, nakaharap sa tao? Okay. May yeah, that's nice. It's a good thing you brought that up. Kasi ang present mass natin ngayon, may Latin version din yan. You can do it in the new rite, but Latin in the new rite. And in fact, itong hawak kong ito, Order of the Mass, no? Ito nakalagay dito, may andyan ang buong Latin. Pero meron din yung Latin in a sense, the traditional Latin Mass, yung Nakatalikod. 1962 Missal, yung kay John the 23rd. Meron societies ng mga ganon. Ay, umabot na naman tayo sa oras ng pamamaalam sa araw na ito. Weekend na talaga. Yes. Tapusin po natin ang ating episode sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. Magkarinigan ulit sa Lunes. God bless you and keep you. At ito naman po si Hamong Jean, nagpapaalam sa inyo at magkikita-kita naman tayo ulit sa Martes. Kasi kantahan yung Lunes. Kantahan po yung sa Lunes, hindi ako pwede doon. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, magsosabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning ng bituin, liwanag
Sigaw